Attorney, pag-usapan po natin itong one-sided legal argument nga po na inilabas itong si Senator Robin Padilla. Naging usap-usapan po yan itong mga nakaraang araw. Maigi po na kayo na mismo ang magpaliwanag, ano? Kapag sinabing parang one-sided ang prosecution, paano po ba yon? Para lang po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Opo 'no. So, walang galang po, but parang hindi po kasi reasonable yung request na maging both sides yung prosecution. So, mabilis lang ho na paliwanag, dalawa po kasi yung posibleng sistema sa, mga kaso na legal. Una po yung tinatawag na inquisitorial, ibig sabihin nun yung huwes o yung husgado mismo yung nagtatanong diretso doon sa testigo at sa mga abogado, at mas active yung, pag-participate niya doon sa usapin. Pero yung pinili po ng impeachment court natin ay yung sistema na para din sa mga regular court natin, which is yung tinatawag natin na adversarial. Ibig sabihin nun, yung huwes po, most of the time nakikinig lamang siya except kung may clarificatory questions. Tapos hinahayaan po niya yung magkabilang panig na depensahan yung sarili nilang posisyon ng pinaka mabusisi or pinaka mapusok na kaya nila. Tapos doon po kukuha or hahango ng insight yung husgado kung sino po ba yung nagsasabi ng totoo, sino po yung hindi. So for whatever reason, no, and sabi naman namin mga akademiko, pwede naman sanang pinili ng korte na mas inquisitorial, pero pinili po ng Senado itong adversarial na sistema. So trabaho po talaga ng prosecution na i-argue lamang or ilaban lamang yung kaso nila. Hindi po nila kailangan na ilaban yung kaso ng kabila. At siguro, ito na ipaliwanag naman ni Manong Ted kahapon, pero para lang din po mas malinaw sa mga kapatid natin. Bakit hindi nga pwedeng tawagin na one-sided ang prosecution? Anong ginagawa ng prosecution? Ano po ang ginagawa ng defense? Yung trabaho po ng prosecution ay ipakita yung ebidensya kabilang na yung testigo na magpapatunay nung punto nila. At sa kaso po ng impeachment na si VP Sara nga po ay ginawa yung mga bagay na nagko-consist or bumubuo ng apat na articles of impeachment. Trabaho naman po ng depensa yung baliktad. Trabaho po nila na ipakita yung ebidensya na magpapakita ng mga depensa ni VP Sara doon sa apat na articles of impeachment. So kung ang mangyayari po kasi is if ini-expect natin yung prosecution na i-argue yung side ng kabila and yung defense din ay argue yung side ng prosecution, then parang hindi malinaw kung ano talaga yung pinakamalalakas na ebidensya para sa prosecution at para sa depensa. So parang on guard po, parang sa normal po na korte, on guard po talaga kami na kami po yung nagbabantay ng side namin, whether sa prosecution side or sa depensa. Hindi na po namin trabaho na alagaan yung concern ng kabila. As long as within the bounds of legal ethics naman po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.